po marinig. Pwede po marinig ang bawat isa ng praise the Lord, hallelujah. Nandyan po kayo? Opo. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Po tayo mag-start sa salita ng Diyos. Let's pray po para sa ating mensahe ngayon. Hallelujah. Oh, glory to your name, O Lord. Glory to your name, O Jesus. Everything, Lord God, na nangyayari sa aming buhay, Lord, ay binibigyan ka po namin ng kapurihan, Panginoon. Dahil tunay nga pong hindi mo kami pinabayaan, O Lord, sa kabila ng nangyayari sa mundo, O Diyos. Patuloy naming nararanasan ang iyong kabutihan, ang iyong pagsama, ang iyong paggabay, O Lord God. At marami pong salamat na sa ganitong mga panahon, sa ganitong sitwasyon ng mundo, Lord God, mas more namin na nakikita kung sino ka na Diyos sa aming buhay. Mas more namin nakikita ang iyong kapangyarihan, ang mga bagay na kaya mo pang gawin at kaya mo pang ipakita sa amin. Ama, kami po'y nagpapasalamat ng buong puso dahil kami po ay tinawag mo, pinili mo na maka-experience ng kabutihan mo, Diyos. And we're praying, Lord God, para po sa gawain namin sa hapon na ito, O Lord God. Thank you sa good connection, Panginoon, sa internet ng bawat isa na marinig po namin ng clear ang iyong salita, Panginoon, na ang banal na espiritu ang siyang pumilos, Lord God, in everyone's heart na nandito po ngayon, Panginoon. Ikaw po ang mag-touch, O Lord God. Ikaw po ang pumilos sa bawat isa. And we're praying for your anointing, Lord. Thank you, Holy Spirit, na ikaw ang siyang magbigay sa amin ng kaalaman na heavenly knowledge, O Lord God, that we can understand your word clearly, Lord God. At hindi lang po sa pagpakikinig, kundi amin po itong isa puso para po it will glorify your name. Ito po ay lalago at mamumunga sa aming buhay. Ama, salamat po sa iyong glory na siya pong mag-shine sa aking buhay. I can do nothing, Lord God, without you, Lord God. Without your knowledge, without your anointing, without your help, without your power, wala po kaming magagawa, Ama. At ngayong hapon po, in the name of Jesus, we are asking, Lord, na ikaw po ang siyang pumilos sa bawat isa. Thank you for your word na amin po mapapakinggan sa hapon na ito. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming gawain sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. So, kung mayroon po kayong mga Bible dyan po, basahin po natin o buksan po natin sa Philippians chapter 4, verse 10 hanggang 13. Sa ngayon po, parang gustong-gusto ko po ngayon ang Pilipos. Napakaganda po kasi ng ginagawa ng Lord sa buhay ni Paul sa Philippians. So, Philippians chapter 4, verse 10 to 13, basahin po natin. Sabi po dyan, I rejoice greatly in the Lord that at last you renewed your concern for me. Indeed, you were concerned, but you had no opportunity to show it. I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and in every situation, whether we'll feed or hungry, whether living in plenty or in want. Verse 13, I can do all things through Him who gives me strength. Ang title po natin is A Christian Contentment. Christian Contentment, yung in Tagalog, hinanap ko po yung contentment. Ang sabi po doon, kasiyahan, parang satisfaction, parang nagbibigay ng kakuntintuhan sa kontento na kung sa Bisaya pa. So, Kristohanon nga pagkakuntinto or parang wala nang hahanapin pa. So, praise the Lord. So, yan po ang title natin. If you look around po in the world that we live in, driven by a lack of contentment, driven by a need to have bigger and better. Makikita po natin kung titingin tayo sa paligid natin na yung mga tao is wanting for more, bigger, wanting for more, better, na mas maganda kung mas
marami, mas maganda kung mas malaki or nakakalamang sa iba. We cannot deny that we live in a discontented world. Hindi po natin maikakaila na ang mga tao sa mundo ay hindi talaga kontento sa kung anong meron nila. Makikita natin kahit saan, sa kapitbahay, sa pamilya, sa kapatid, makikita po natin. At kahit sa social media, tumingin tayo sa television, marami po tayong makikitang advertisement na pag napanood natin, nakikita ng mga mata natin na nagiging gusto, nahuhulog doon sa pagiging want. And sad to say lang na may mga taong talagang working hard na maningkamot o nagsisikap as in para maabot yung gusto, yung pangarap nila. Hindi naman masama. But as a Christian, be not, ito po yung paalala, as a Christian, be not wrongly seduced by prosperity. Yung prosperity po is pangako po yan ng Panginoon sa atin in Jeremiah 29:11. Hindi po masamang maghangad na i-bless tayo ng Panginoon, di po ba? But ang paalala lang po is be not wrongly seduced by prosperity. Paano mo malalaman na you are seduced in a wrong way sa paghahabol mo sa ng affect na ng yung holiness, ng yung righteousness, ng yung salvation. Doon na po mga kapatid ang time na will affect sa ating pagiging banal sa Panginoon, yun po parang nakakasira na po yun. Maraming tao ngayon, mayayaman na kaya nilang magbigay ng or mag-spend ng money para lang matagpuan yung satisfaction or yung contentment na kakulangan sa kanilang buhay. But in Philippians po, may isang tao diyan, alam natin na kung sino. Si Paul po ay, while he is in prison, natagpuan niya po yung contentment. Po, binasa natin yung verse 12, ang sabi diyan ni Paul, I know what it is to be in need and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content. So doon po muna tayo. Ang pagiging kontento po sa buhay ay natututunan po pala. At yun po ay natagpuan ni Paul. Yung letter niya po sa Philippians, para sa to the Philippians, letter niya is pagpapasalamat po dahil concern ang mga taga-Pilipos sa need ni Paul. And we know na si Paul at that time, nandun po siya sa kulungan. And definitely, he was in great need. Mayroon po siyang malaking pangangailangan. Kailangan niya ng kalayaan, kailangan niya ng hustisya, kay nakulong siya na wala man siyang ginawang masama, walang krimen, di ba? Nag-share lang siya ng salita ng Lord, tapos kinulong na siya. May pangangailangan siya sa pagkain or marami siyang need at that time. Pero paano po niya nagawang matutunan yung kakontento sa kinabuhi? While he is in need, he learned na paano makontento. So, pinatunayan ni Paul na hindi totoong ang tao ay walang kakontentuhan. If we will just learn yung natagpuan ni Paul, na he learned the contentment, na hindi nakabase sa mga bagay, yun po, wala magdepende, hindi nakadepende sa mga butang o sa mga bagay sa mundo yung kasiyahan ni Paul. But his focus sa buhay niya, yung kung saan nakapokus is kay Jesus Christ lang. So as a Christian po, as a mananampalataya po kay Jesus Christ, as a follower of Christ, kailangan po natin din mahanap ang contentment, no? Oo. And then we will learn sa buhay po ni Paul kung paano niya po, how to achieve this contentment. Una po, contentment comes when we understand the purpose of God.
darating po yung kakuntintuhan o kasiyahan o satisfaction sa buhay ng isang tao o lalong-lalo na sa isang mananampalataya when we understand the purpose of God. Si Pablo po, si St. Paul po, naintindihan niya po kung anong plano ng Panginoon na kahit sa dami ng pagsubok na pinagdaanan niya, pati buhay niya nasa peligro, lahat ng pangarap niya na deny lahat, but still nasabi niyang kontento siya. Bakit? Because he understand the purpose of God. Ano pong sitwasyon na mayroon tayo ngayon, anumang pangangailangan na mayroon tayo, if we understand the purpose of God, hindi na po tayo magtatanong kay Lord, Lord, bakit? Lord, wala pa, bakit nga ako ang naging ganito? Or natay mga pangutana, question sa Lord. Hindi na po natin maku-question yun. But if we understand the purpose of God, nalaman po ni Paul na ang purpose niya is to serve Jesus. Di po ba nasabi niya na for to me to live is Christ and to die is gain. Na bahala mamatay basta na sa Ginoo. Hindi na mahalaga sa kanya yung buhay because he understand na ang purpose niya na nabuhi siya is to serve him, to live his life, to live life for his glory and to do his will. Yun po ang naintindihan ni Paul. Kaya't hindi na po niya iniisip yung mga bagay. So tayo as a Christian, if we understand the purpose of God sa buhay natin, then makasabi tayo na kontento na talaga ako sa buhay ko if I have Jesus. Mayroon na akong God. I have Jesus. I had everything. Naalala ko po yung isang mananampalatayang negosyante sa Siargao. Sa isla sa Siargao, nagkaroon siya ng desire na magnegosyo. And blines po siya ng Lord kasi naging supplier siya ng saging. Yung naging business niya ay saging. Ang Siargao po ay isang isla na may 8 municipality. So sa buong Siargao, siya po ang nag-supply ng banana. So malaking negosyo po yun. So nag-aangkat siya sa Davao, tapos mag-commute siya from Siargao to Davao, tapos balik na naman siya, sakay siya ng barge. Yung lancha po, yung tawag barge, yung kargahan ng mga cargos kahit ano. So, nagpa-pray po siya sa kanyang pastor. Sabi niya, pastor, ito po yung tinguha, yung desire ko na mag-business ang ganito. Please help me pag-pray, pastor. So, si pastor nag-pray. Nag-pray siya na, Lord, panalangin ni si brother. I-bless si brother. So, didinig po ng Lord kasi maganda po yung puso ni brother. So, ni-blessing Lord. Hanggang sa, dati nagko-commute siya, nakabili po siya ng sariling sasakyan na from Surigao City to Davao, hindi na siya nagko-commute, may sarili na po siyang sasakyan. So ngayon may sarili ng sasakyan, naisip ni brother na siguro dapat kailangan may sarili na rin akong barge na kakargahan ng saging para hindi na bababa yung truck ko, diretso na sa aking barge, diretso sa Siargao. So nagpapatulong na rin siya kay pastor na naman, pastor, I need barge. So pray na naman si pastor, mga kapatid. Ngayon, nakabili siya ng barge. But dumating po yung isang Sunday, hindi po nakapag-church si brother. Ang nakarating po, yung tithes ni brother. Pero si brother, wala. So, sabi ni pastor, uy, ang tithes naman lang ang nakasimba. Where is the person? So, okay lang. Sabi ni pastor, kumusta ka, Brad? Pastor, na busy lang po. Okay. So the next Sunday again, ganun ang nangyari, mga kapatid. For almost a month, ganun yung nangyari. Purong tithes lang ang nakakarating sa church. Salamat sa Panginoon, matinudaan, faithful pa rin siya sa tithes. Pero yung pastor na nag-pray for him, naguol na tabang, unsay naguol na Nag-alala. Nalungkot. Oo, nalungkot. Nag-alala, nag-worry, nalungkot siya na sayang, bakit ganito yung nangyari. So nag-pray po ang pastor. Ang sabi po ng pastor sa kanyang prayer, Ginoo,
Panginoon, kuhita. Yung kuhit po, yung ganyan, yung kalabit, yung kalabitin mo po. Ha? Kuhita po ang si brother. Kim. Kay pag kuhiton mo po, yung ibig sabihin parang nakatalikod na, di ba? Pag kinakalabit mo yung isa tao, nakatalikod sa iyo, tapos kalabitin mo. Tapos inisip ni pastor nga, nakalimot naman siguro si brother sa Ginoo. So sabi niya, kuhita Lord, na maalala ka niya. So dininig ni Lord yung prayer ni pastor. Kinuhit po or kinalabit po si brother. Alam niyo po ang nangyari? Na disgrasya po yung truck na nakarga ng saging. Nalata ang mga saging. Nasayang ba? Napisat ang mga saging. Then, dumating po din yung time, manapati po yung birds na nakargahan ng saging ay nalunod. So ngayon, nasabi ng pastor na mahirap pala mag-pray ng kalabitin mo yung isang tao. Mas maganda pa mag-pray na touch hikapon or i-touch, hipuin mo po ang kanyang buhay. Mas gentle yun kaysa sa kalabit. Kasi iba yung nangyayari. So, naalala ni brother, bumalik kay pastor. Sabi niya, pastor, umiiyak siya, depressed, stress. Sabi niya, pastor, I lost everything. Yung lahat ng pinaghirapan ko, nawala lang. Ang sabi naman ni pastor, hala Brad, sorry to hear that na pati ang imong pananampalataya sa Panginoon ay nawala. Sabi ng brother, hindi naman nawala yung pananampalataya ko, pastor. Isabi mo, you lost everything. So, si brother pala, nakadepende doon yung kaligayahan niya doon sa mga pinaghirapan niya. So, as a reminder to all Christian, na hindi po natin dapat ilagay yung puso natin. Di ba sabi nga po, kung nasaan yung bahandi, yung kayamanan mo, nandun yung puso mo. So make Jesus our treasure para maintindihan natin na ang plano ng Lord sa buhay natin, hindi naman po kailangan na maangkin mo ang buong mundo. What is the profit of a man if he gained the whole world but lost his own soul? So what we need to understand ay yung plano ng Lord sa buhay para maramdaman natin yung kakuntintuhan, yung kasiyahan, yung kagalakan, yung satisfaction as a mananampalataya kay Jesus. So, nalaman ni brother na ganito pala yung purpose ni Lord sa buhay ko. Hindi pala doon sa kayamanan na i-bless ako para marami akong pera, but na-bless pala siya dati para tumulong or hindi niya pabayaan yung pananampalataya. So salamat sa Panginoon. Si brother po ngayon, kilala ko po yun, ay nagpapatuloy sa pagsiserve ka Lord na matinod-anon. Salamat sa Lord na naintindihan niya ang purpose why. So sa atin po as a Christian na nandito ngayon na understand the purpose of God in your life para maranasan nating ang kakuntintuhan or the contentment in our life. Pangalawa po is contentment comes when we focus on the Lord as the sovereign one. Dumadating po yung contentment when we focus on the Lord as the sovereign one. Sinerch ko po yung sovereign one. Ang ibig pong sabihin is the supreme ruler, possessing ultimate power. So, nasa kanya po ang lahat, yung power ultimate. So, ibig sabihin, He is in control. Na siya po ang may pagbuot, siya po ang may kakayanan na i-allow ito or ito o hindi. So sa ating sitwasyon po ngayon na ganito tayo, may pandemic, nasa bahay, hindi makapag-church ng malaya sa non-physical service, but we have faith or panatilihin po natin yung paniniwala na God still is in control. Sa anuman pong sitwasyon na mayroon tayo ngayon, in control pa rin po ang ating Panginoon. Wala pong hindi kayang gawin ng Lord.
Kaya niyang i-provide yung needs, kaya niyang gumawa ng miracle kahit sa panahon ngayon, kaya niyang gumawa ng mga paraan. Many ways po. Sabi nga, ang dami pong paraan ng Diyos na kahit isa hindi natin maiisip na, ay pwede pala yun. Kayang-kaya po yun na gawin ng Panginoon. Ang sabi po sa Luke chapter 1 verse 37, ito po napakaganda pong verse na ito. Luke 1:37, for with God nothing shall be impossible. I-check po natin Luke 1:37. For no word from God will never be. So sa version po ng NIV, for with God nothing shall be impossible. Wala pong imposible sa ating Panginoon. Amen po? Wala pong imposible. Amen. Yung Amen. kaya po ni Lord, naalala niyo po kung wag po natin kalimutan yung buhay ni Elijah na even the uwak ay kayang utusan ng Lord para pakainin si Elijah. Elijah was the servant of God. Tayo din po ay mga lingkod ng Diyos. So bakit hindi po magpadala ang uwak ang Lord? Kaya din po. Iwan ko katultol ang uwak dito kasi maraming building sa Manila. Maraming uwak kasi mga puno. But God has many ways. Marami pong paraan ang Lord. Naalala yung pastor, marami pa akong naalala gusto i-share sa inyo. Yung pastor po na kasama namin sa Siargao, yung sabi niya, Lord, kasi in need siya, wala na siyang pagkain, may pamilya siya. Sabi niya, Lord, sa una, ang uwak pinadala mo kay Elijah. Kailangan din po namin ng pagkain, Lord. Magpadala ka din ng kahit anong hayop. Sabi niya, kahit anong Alam niyo, mga kapatid, praise the Lord. Yung pusa po nila, may tangad. O yan, may tangad, may Kagat. Kagat. May kagat. tuna. Oo, mga kapatid, tuna ko yung kagat. Sabi niya, oo, praise the Lord. Kami nga, kahit pusa lang gamitin ng Lord, di ba? May kagat-kagat po ang pusa na linagay doon sa lababo nila yung isda. Ang sabi ng sino may-ari ng isda na ito, ay bless ka na lang ni Lord. Iwan ko saan nanggaling yung pusa, but i-claim ni pastor, yung pastor, i-claim niya na provision ni Lord na ginamit kasi inisip niya yung uwak ginamit sa pusa, pwede din gamitin. God is a sovereign God. Our God is a sovereign one na kaya niya pong gawin ang lahat. Wala pong imposible sa Diyos. Isipin niyo na po na just believe in His word na nothing is impossible sa ating Panginoon. So, ano pa po ang makakapagbigay ng kalungkutan o kaguluhan sa isip mo at sa puso mo if you focus on the Lord, na the God you are serving is the sovereign one. Amen? Praise the Lord. God is God. We have a God like kapatid. So, na ang Diyos natin ay makapangyarihan. Pangatlo po, contentment comes, pangatlo po na contentment comes when we focus on the Lord as a sufficient one. Yan po, mga kapatid. Enough po si Jesus, or sa Tagalog is sapat na, sufficient na, sapat siya. Minsan nga, higit pa sa lahat ng ating pangangailangan. May kanta pong ganyan na siya ang sapat na at higit pa. Okay. So, sometimes po, when we are in need, we're tempted to get our eyes off the Lord and grow worried. May mga panahon na pag oras talaga as ay oras ng pangangailangan, natitempt tayo na humiwalay yung mata natin, hindi na nakapokus, humiwalay minsan yung mata natin sa pangangailangan natin, din ang nagiging resulta is nagiging worried tayo. Just in times naman of abundance, we're tempted to forget our need for the Lord and trust in our supplies rather than in Him. Yun naman po minsan, pag provide ni Lord yung pangangailangan natin, natitempt naman tayo na makalimutan that we need God. Doon na tayo nagbabase sa kung anong mayroon tayo sa bangko, kung anong mayroon tayo sa
sa wallet o kung anong mayroon tayo. Minsan doon tayo natitempt tayo. Naalala ko yung tao yung mayaman sa Bible na sabi niya, marami akong ani ngayon. Saan ko ba ilalagay yung mga naani ko? So gagawa siya ng isang kamalig ulit na malaki para doon niya i-store yung mga naani niya. At pwede na siyang hindi magtrabaho, pwede na siyang mag-relax, mag-inom, at mabubuhay siya kahit wala siyang ginagawa. But you know what the Lord has said, sabi po ni Jesus, na sa Bisaya, sabi ni Lord, buang ka, karong gabi mamatay ka na. Sabi sa Tagalog, ano ba ang buang sa Tagalog? Sira ulo. Sorry. Sira, Banyo sira po. ulo. Sira ulo. Sira Parang ulo. you po, parang Halang. buang. Oo, oo, na Hangal. mamayang gabi mamatay. Pangal. Hangal yung nakasulat doon. Halang. Gabi Hangal. So, Pool sa English. so yun po. Sabi ng kung mag-isip ka ng ganun. Hindi po sa mga bagay o na mayroon na possess natin ngayon or yung mayroon tayo na inaasahan natin na yun yung or gagamitin ng Lord for our provision. Sabi ng Lord, pwede ka mamamatay mamayang gabi, wala, hindi mo na ma-enjoy. Yun nga po ang prinsipyo ni Rolly. Ma-share ko lang. Sabi niya, kaon. Kay basin ko noong mamatay na tadi na ta makakaon. Kung gusto niya, pagdating sa pagkain, kaon talaga. Hindi na sabihin na baka magbilin tayo, iwan para bukas or ano. Pag gusto pa daw kumain, kain. Kahit baka bukas hindi na tayo magising, walang kakain yan. So, ganun po. God, balik po tayo sa ating God is a sufficient one sa lahat po ng ating pangangailangan. Ang sabi po sa Psalms chapter 23 verse 1, kung babasahin po natin yung buong chapter po ng Psalms 23 verse 1, at Psalms chapter 23. Ito po ay yung lahat po ng aspeto ng buhay natin is inaalagaan or atimanon sa Ginoo. The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pasture. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. Maging sa soul, maging sa pangailangan po espiritual. He guides me along the right path for His name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. In all aspect of our life, mababasa po natin. In sickness, di ba? Mayroon po dyan na even though I walk through the darkest valley, yung panahon na mangit-ngit or madilim yung buhay. Thy rod and your staff, they comfort me. Andun po si Lord. Ang Psalms 23 is patunay po na inaalagaan ng Lord ang lahat po ng aspeto ng ating buhay. So hindi ka po dapat mag-alala, kapatid. Because the Lord is your shepherd. Hindi po nag-aalala yung karnero, yung sheep, hindi po nag-aalala kung saan siya pupunta. Di ba? Yung tukod, hindi niya nag-aalala kung saan siya pupunta. Amen. Lang po siya sa kung saan siya dalhin ng kanyang pastol. At ang pastol po natin na si Lord, sabi po nga ng verse 1, the Lord is my shepherd, I lack nothing. Wala na po tayong alalahanin, kapatid. God, Jesus, our Lord, is a sufficient one. Focus po tayo doon. Huwag po sa mga pangangailangan o sa mga bagay na wala pa po sa atin, but doon po tayo sa Lord. Na siya po ay sapat na sa ating buhay. Siya po ay kayang gawin ng lahat. Need mo man emotional. Sinabi na yan ni Pastor dati, atimanon or alagaan din ni Lord. Physical, alagaan ka, lalong-lalo na pagalingin ka ni Lord.
ano pa, spiritual. Alagaan ka ni Lord. And all aspect ng ating buhay po, nandun po si Lord. Sapat siya sa lahat ng kailangan po natin, sa anumang aspeto ng buhay po natin. Amen po? Amen. 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 Uli, may istorya po ako sa inyo, ha? Istorya. Okay na. Opo. Isa din po itong lingkod ng Diyos, pastor din po. Pastor sa Ormoc, minsan daw, nakadaan siya sa isang park. So naisip niya na mag-stay muna sa park, mag-upo-upo, mag-meditate, magmuni-muni sa kabutihan ng Diyos na God is good sa provide ng needs niya. Umupo siya sa park, may lumapit sa kanya na babae na Mamanwa. Alam niyo po yung Mamanwa tribe, yung kulot po ang buhok. Mga taga-Caraga region po to, mga sa bukid na yung mga Caraga, parang Aita sila pero Mamanwa sila. So lumapit po yung babae na Mamanwa, nangingi po ng pera kay pastor. So si pastor, na-realize niya, ay pagkakataon to na mashiran ko ang ini na babae. Tapos sabi niya, before ikaw bigyan ng pera, may sikreto akong sasabihin sa iyo. Sabi niya, sabi ng babae, sige po, oo, kay para lang makahingi. Namati siya, namati. Alam mo ba na ako din ay nangihingi lang? Sabi niya, ako din ay nangihingi lang. So, na-interest ang babae, sabi niya, ay may kutsi ini na tao. Tapos, medyo malaki-laki yung tiyan, maganda yung kurma. Tapos, nangihingi din pala ito, katulad ko. So, inisip ng Mamanwa na babae na nanlilimos din si pastor. So, sabi ni pastor, oo, nangihingi lang din ako. Sabi niya, gusto mo ba malaman kung saan ako nanihingi? Na lahat ng pangangailangan ko, binibigay niya. Sabi ng babae, sige sir. Sabihin mo sa akin kung saan ka nangihingi, kay doon na rin ako manghihingi. So sabi ni pastor, pagkakataon ko na may share ang salita ng Lord. Sabi niya, doon ako nanghihingi. Tinuro ni pastor yung langit, doon ako nanghihingi. Kasi lahat ng kailangan ko, mayroon siya. Lahat ng hinihiling ko, binibigay niya. Manghingi ka lang sa kanya. Ang sabi ng babae, sir, sa'yo na lang po ako manghingi. Kaya ikaw ang malapit, ang layo man nun sa langit. Ang layo man ng langit, sa'yo na lang, sir. Malaki man yung tiyan mo. Sa'yo na lang, sir. Kaya ang langit, hindi ko kayang puntahan. Natahimik po yung pastor. Natahimik siya. Way ako daganan. Wala, hindi talaga. Hindi siya ready. Hindi ready si pastor sa gano'n. Ang ginawa ni pastor, sige, ipag-pray na lang kita, tapos bigyan na kita ng pera. Then na-realize ni pastor, yung tao pala na hindi close, malayo talaga. Di po ba? Malayo. Pero si pastor na close kay Lord, madali niyang sabihin na doon siya nangihingi, na binibigay ang lahat. Pero yung tao na hindi niya kilala kung sino yung tinutukoy, na nakatira doon sa taas, mas gugustuhin pa na lumapit doon sa sir na nakita niya na may pera, na kahit kunti lang yung makuha niya, okay na, basta makahingi siya. As a Christian po, dapat po nating siguraduhin na konektado po tayo para hindi po malayo humingi. Amin po. Para hindi Amen. Amen. mahirapan. Oo, hindi tayo mahirapan mag-ask sa Lord. So, yun po na ma-realize natin na hindi mahirap duulon, hindi mahirap lapitan ang ating Lord. Because nakikita niya ang ating need, nag-atiman siya, nag-aalaga siya sa atin. So, wag po nating kalimutan na mananampalataya po tayo kay Jesus. May Jesus tayo. So, we have everything. Because Jesus is the answer of everything. Christ is the answer. Amin po. So, para po sa ating conclusion, may nabasa po ako doon na ibig sabihin ng contentment. Ang sabi po dito, contentment is an inner sense of rest
peace that comes from being Hindi mag-short ka. and knowing that He is everything that happens to us. Ito po yung dapat mayroon tayo mga kapatid. Inner sense of rest and peace na knowing that our God, He is in control of everything na nangyayari po sa atin. Napakasarap po na maramdaman na mayroon po tayo inner sense of rest and peace. Yan po ang kaibahan natin as a believer of Christ. Yung mayroon tayong inner rest, may peace. Oo, yun po. So wag po natin kakalimutan na tayo po ay mananampalataya at yun po dapat ang nararamdaman natin. The contentment, yung totoong kasiyahan, satisfaction that we can only found in our God. Amen po. So marami pong salamat sa pagkakataon na binigay ng Lord. Yun lang po ang ma-share ko. But before ko po ibigay ko para sa communion, mag-pray po muna ako para sa atin. Hallelujah. Yes, so Lord, we're grateful, Lord, that we have a God like you. Yes. Wala pong salita na ma-express namin kung gaano pinagpapasalamat Sir, kabutihan mo sa aming buhay. O how you alis ka na. Lord, kung gaano mo kami inaalagaan, kung gaano Come. kami iniingatan, Panginoon. Marami pong salamat sa iyong salita na aming narinig ngayon. And I'm praying, Lord God, that na ang mga puso po na taniman ng iyong salita sa hapon na ito ay hindi na po mag-alala, Panginoon, because we have a God who is in control. We have a sovereign God. We have a sufficient God, Lord God, na siyang nagbibigay ng aming pangangailangan. Ama, marami pong salamat na ito po'y maramdaman namin, the inner peace, Panginoon, na may rest ka mararamdaman sa iyo, O Lord God, that knowingly, Lord God, na hindi kalimutan that you are in control of our life as your Lord God, as your Hallelujah. child na minamahal mo. Marami pong salamat. Marami pong salamat. Marami pong salamat sa lahat-lahat, Panginoon. Alam po namin na hindi ka pa po tapos sa pagkilos sa aming buhay, Panginoon. And thank you, Lord. We give you all the glory, praises, and the thanksgiving, O Lord God, because you deserve it, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.